Magandang araw mga bayan. Nagagalit pala itong si Mr. Vendalo, of course, Senator Judge Erwin Tulfo, kapag pinapaliwanag umano ng kanyang kapwa Senator Judges yung patungkol sa batas. Ayaw niya na nagkakaroon umano ng paglilicture sa batas. Lalong-lalo na kapag may nakitang kamalian ang prosecutors o kaya yung witness. Dapat daw, hindi na ito ipapaliwanag. Abay, paano maintindihan ng mga nanonood sa impeachment trial kung hindi ipapaliwanag ang isang abogado? Samantala kasi, hindi niya kayang ipaliwanag. Kaya siya siguro nagagalit. Anyway, pakinggan yung kanyang sinasabi. Sure, it's an impeachment kasi number one, gusto natin bilisan, di ba? Pero kailangan we also have to be careful. Baka may mga mamis tayo, mga pieces of evidence na pagpresenta Tapos, o hindi ma-explain na maayos. Kailangan talagang pag-aralan mabuti. Hindi kasi basta-basta rin naman na basta presenta ng ebidensya, yun na yun. Other ways, nakikita ko siguro yung prosecution, defense, pero meron kasi yung mga kasamahan namin sa senator judges. Parang kailangan pa bang lecturean natin yung mga lawyers, yung mga prosecution. We waste time na kasi may punto. Yan po mga kababayan po natin. Bakit kailangan pa daw lecturean yung mga abogado ng kapwa niya, Senator Judges? Tandaan mo, Erwin Tulfo, hindi lahat na abogado is alam yung role of evidence o hindi alam ang lahat ng batas. May kanya-kanya pa silang interpretation. Posibleng mali yung interpretation ng isang abogado, posibleng mali ang interpretation ng Senator Judges. Kaya kailangan talaga may mga paglilicture na nangyayari para kagaya mo, kagaya ko, na hindi naman abogado, kahit pa paano, may matutunan tayo dyan sa impeachment trial na yan. Di ba? Huwag puro vendalo, Mr. Erwin Tulfo. Ay, kung mali, di punahin mo na lang, di ba? O mali yun. Kasi kaso kung lecture ano pa ng Law 101, parang napapalayo. Dapat yung punto. Kasi natatamaan sila pag sinasabi kailangan kasi may background sa batas. Kailangan kasi alam yung mga batas. Natatamaan silang dalawang magkakapatid. Kaya ayaw niya na nagkakaroon pa ng lekturan sa Law 101. Dapat, itama na lang daw. Paano mo itama, Erwin Tulfo, kung hindi mo ipapaliwanag? Di po ba? So, kahapon nakita naman po natin na talagang imbis na matinding fireworks daw yung pasabog, nadala po ni Mr. Matibag. Yung nangyari kahapon, mga kababayan, kahihiyan po ang dala nito si Mr. Matibag. At alam naman po natin kung sino rin yung pinaparinggan nitong si Erwin Tulfo. So ito po yung kanyang pinaparinggan. Kasi kanina, mukhang ayaw niyang pangalanan. Sabi niya, mukhang may diferensya na daw sa pag-iisip itong Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, I think he started this actuation nung mapatalsik siya as Senate President. Nag-iba na ang takbo ng isip ni Senator Alan Peter Cayetano. So ito yung kanyang pinapatamaan kanina na sinasabi niya, dapat kung may nakikita ka mali, itama na lang, pero ayaw niya na nagkakaroon ng diskusyon. Ayaw niya na nagkaroon daw ng lecture sa Law 101. So ang gusto niya is vendalo. Ngayon, ang sinasabi niya na nagkakadiferensya na daw kasi nga, hindi po nila mapapasunod itong mga Cayetano. Hindi nila mapapaluhod Senator Alan Peter Cayetano kahit pa tinambakan na nila ng kung ano-ano pang maling allegation. So ito yung style ng mga Tulfo, napapansin ko sa ngayon. Kaya kung mayroong mang may diferensya sa pag-iisip, hindi po Senator Alan Peter Cayetano. Palagay ko lang, yung mga Tulfo, yung may diferensya ngayon. Kaya kahapon, sabi ni Rapi Tulfo na kapatid niya na parehong may tama sa utak, bakit daw hindi inaresto si Baste at si Vice President Sara nung nagbanta daw kay BBM? Bakit daw yung isang teacher daw na nagbanta kay dating Presidente Rodrigo Duterte,
bakit daw agad dinaresto ng NBI? So yan ang question ni Rapi Tulfo. Pero tandaan natin mga kababayan, yung mga nagpapatupad ng batas, itong mga law enforcement natin, tinitingnan nila kung paano ba na-deliver yung sinasabing pagbabanta. Magkapareho ba sa teacher na yon yung sinabi ni Bibi Sara at sinabi ni Mayor Baste? Siyempre hindi. So hindi mo pwedeng ikumpara yung apple at ang mangga. So magkaiba yon. Hindi mo rin pwedeng sabihin na magkapareho lang. Yung pineapple at ang saging, magkaiba yon. So kung ano yung sinabi ng dating teacher, iba naman sinabi ni Bibi Sara at sinabi ni Mayor Baste. Kaya may rason kung bakit hindi sila inaresto. Bakit? Magkapareho ba? Kung pareho, pwedeng arestuhin agad. Yun naman pala eh. Katandaan natin, yung mga law enforcement, may ingat din yan. O kahit yung NBI, kahit sabihin natin na kontrolado nila, hawak sila ng nasa Malacanang, hindi nila basta-basta gawin yun. Kasi gaya ng ginawa doon sa dating teacher, na-absuelto yung kanyang kaso dahil sa technicalities. Dahil sa maling pagka-aresto. Ganon din kay BP Sara. Magiging presidente yan. Baka balikan sila. Yun din yung iniisip nitong mga law enforcement, lalo na yung NBI o kahit PNP o kahit anong ahensya ng gobyerno. Diba? So sila, yung may diferensya sa otak. And mantakin mo, batas yung pinag-uusapan. Yung impeachment po is proseso. Legal na proseso and political. So, political, yan ang gusto nilang mangyari. So, ayaw nila magkaroon ng prosesong legal. Kaya ayaw nitong si Erwin Tulfo na dinidiscuss kung ano po yung gustong itama ng ating mga senator judges, which is kabilang po itong Senator Alan Peter Cayetano. And nakikita natin ngayon yung birada ni Erwin Tulfo, istugma po sa sinasabi Senator Alan Peter Cayetano na kung ano yung birada nitong si Ping Lacson, ganon din ang birada ni Erwin Tulfo. So parang mako-confirm talaga natin na itong si Erwin Tulfo ay tuta talaga ni Ping Lacson. At mukhang totoo rin ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na itong si Erwin Tulfo ay talagang hawak sa leg kasi mukhang may hawak na alas nga itong si Ping Lacson. And ano kaya sa palagay nyo? Yung hawak na alas ni Ping Lacson, bakit nagagamit niya itong si Erwin Tulfo as attack dog, tuta? Na mo, panay birada po sila. And syempre, magkakampi po sila ng kanyang kapatid na si Rap-Rap, ganon din, panay birada din kay Senator Alan o kaya kay Senator Pia. Diba? Kaya, alam nyo, sa nangyayari ngayon, mas malakas pa Senator Robin Padilla sa taong bayan. Mas nakikita ng ating mga kababayan na mas matalino itong si Robin kaysa dito sa mga Tulfo. Diba? Senator Robin Padilla, gusto niya pag-usapan yung batas dahil legal itong proseso na ito. Itong mga Tulfo, ayaw nila. Ang gusto nila is bend the law. Ganon din actually itong si Ping Lacson. Tingnan mo napakita sa inyo. Hanapin natin kung makikita pa natin mga kababayan Ganon din itong si Ping Lacson. Sabi ko nga kung ano yung birada nitong si Erwin Tulfo, halos kapareho po ng birada nitong si Ping Lacson. Kasi may nakita rin po tayo mga kababayan na binanatan din ni Ping Lacson itong Senator Alan Peter Cayetano patungkol din sa pagdidiscuss ng batas. No? At sinasabi nitong si Ping Lacson, which is hindi ko na makita, na may mga bupol daw kasi na kapwa niya senador na nakikisaw-saw daw. Maganda daw pakinggan kapag yung nagdi-discuss, magagaling na abogado ng defense, magagaling na abogado ng prosecution. Nagiging pangit lang daw kapag may mga senador na nakikialam, na bupol daw. So, alam naman natin kung sino tinutukoy niya. Siyempre, yung vice president niyan, Senator Alan Peter Cayetano. Kasi yun nga, hindi nila kayang mapasunod sa kanilang gusto. Kahit idaan nila sa pananakot o anumang mga kaso o anumang allegation. Kasi nga, wala naman kasi siyang corruption and wala naman siyang involvement sa sinasabing mga ghost flood control project. Dinadivert lang ni Ping Lacson, pero ang totoo, alam natin na mas alam niya kung sino yung tunay na involved sa flood control corruption.